Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa buhay mag-asawa, hindi mawawala ang mga problema, lalo na kung tungkol ito sa pera. Pero lahat naman ay may dadaan sa mabuting usapan, hindi ba? Subalit para sa isang misis na mula Indonesia, wala nang makakaayos pa sa problema nilang mag-asawa. Ang babae sa TikTok video na iyan ay si Osi Claranita Nanda Tiar o tawagin na lang natin Nita, 32 years old. Aakalain mo ba na siya ang suspect para sa kwento natin ngayon? Nagmula si Nita sa Karawang, Indonesia. Mula siya sa isang payak na pamilya at mayroon siyang nakakatandang kapatid na lalaki. Habang nag-aaral ng high school, namulat si Nita sa iba't ibang mga bisyo tulad ng paninigarilyo, palakaibigan, masayahin at mahilig siyang mag-adventure. Ganyan ilarawan ng mga nakakilala kay Nita ang kanyang karakter. Taong 2013 nang makilala ni Nita ang isang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Arif Sreyono o tawagin na lang nating Adrian. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Kalaunan nga ay nagkaroon sila ng relasyon. Pero dahil medyo bata pa sila noon, hindi naging seryoso si Nita at Adrian sa isa't isa. At kalaunan nga ay naghiwalay sila at nagkanya-kanya ng mga landas. Taong 2018 nang magtrabaho si Nita sa isang brand ng cellphone. Nang taon din na ito, muling nagkita sina Nita at Adrian. Nang panahon na iyon, si Adrian ay nagtatrabaho bilang salesman sa Toyota. Ika nga ng kasabihan, first love never dies. Kaya naging malapit uli si Nita at Adrian sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagkaroon uli ng relasyon ang dalawa. At makalipas ang isang taon, nagkaroon ng anak ang dalawang magkasintahan. Nang sumunod na taon, nagpakasal na sina Nita at Adrian. Walang duda na masaya naman ang naging relasyon ng pagsasama ng bagong mag-asawa. Subalit tulad ng mga ibang mag-asawa, makalipas ang ilang taon, unti-unting nagbago ang lahat. November 2023, nagsimulang magkaroon ng alitan ang mag-asawa. Para kasi kay Nita, hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa para panggastos sa kanilang pamilya. Sa trabaho naman ni Nita, makakakuha lang siya ng malaking komisyon kapag nakakabenta siya ng cellphone. Bukod doon, mas napapadalas nga ang away ni Nita at Adrian nang akusahan ni Nita ang kanyang asawa na may ibang babae. Ayon kay Nita, madalas kasi na may kausap si Adrian sa cellphone. At kahit walang pasok si Adrian sa trabaho, umaalis umano ang lalaki. Subalit ang hindi alam ni Nita, ang mga kausap pala ni Adrian ay kanyang mga kliyente. Kinukulit niya ang kanyang mga kliyente na bumili ng kotse para magkaroon siya ng malaking komisyon bukod sa kanyang sinasahod. Sa tuwing aalis naman ang lalaki, nagsa-sideline pala si Adrian ng iba't ibang trabaho. Pero hindi ibinibigay ni Adrian ang lahat ng pera niya kay Nita dahil nag-iipon siya para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nung pumasok na ang taong 2024, naisip ni Nita na hindi na talaga magiging maayos ang pagsasama nilang mag-asawa. January 9, 2024. Dalawang empleyado ng isang irrigation company ang nagpapatrolya sa palibot ng mga kanal. At bandang alas 12 ng madaling araw, nang may nakita silang bagay na tila wala naman dapat sa kanal. Pumunta sila sa kanilang kubo at kumuha ng malaking flashlight para mas mausisa nila ang kanilang nakita. Binalikan nila ang pwesto kung saan nila nakita ang kakaibang bagay. At nang lapitan nila ito, nagulat ang dalawang lalaki dahil isang labi ang kanilang nadiskubri. Agad silang sumigaw ng tulong sa mga kalapit na residente. Ang mga nakarinig ng sigaw ay agad na tumawag ng mga pulis. Mabilis namang rumospende ang mga pulis sa crime scene.
Doon, nakita nila ang labi ng isang lalaki. Agad namang kumalat sa social media ang tungkol sa sinapit ng lalaki. Ang masamang balita ay nakarating sa pamilya ni Adrian. At ipinaalam din nila ito kay Nita. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nita kasama ang pamilya ni Adrian. Laking gulat ni Nita na ang labingan na natagpuan ay ang kanyang asawang si Adrian. Ayon pa nga sa mga balita, iyak ng iyak si Nita nang makita ang sinapit ng asawa. Ang investigasyon. Nang mga oras na iyon, agad na nagsimula ng isang investigasyon ang mga pulis. Maraming nakitang sugat sa katawan ni Adrian pero hindi masabi noon ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero tingin ng mga pulis, pagnanakaw ang motibo ng krimen. Naka-helmet pa kasi si Adrian pero wala na ang kanyang motor. In-interview naman ng mga pulis ang mga tao na nakatira sa lugar. Ayon sa isang saksi, may naaninag siyang mga lalaki na nagtutulak ng isang motor. Posible umano na iyon ang nawawalang motor ng biktima. Kinausap naman ng mga pulis si Nita at sinabing magsasagawa sila ng autopsy sa labi ni Adrian. Pero laking pagtataka ng mga pulis, hindi pumayag si Nita. Habang siya ay kinakausap, tila nag-hysterical si Nita at sinasabing wag nang ituloy ng mga pulis ang autopsy. At nang tanungin siya ng mga pulis kung bakit, sumagot si Nita at sinabing sana ay respetuhin na lang nila ang kanyang desisyon. Para kasi kay Nita, pagnanakaw ang motibo ng krimen at ang mga sospek dapat ang hinahanap ng mga pulis. Kaysa daw magsayang ang mga pulis ng oras sa pag-o-autopsy kay Adrian. Dahil sa mga sinabi nito ni Nita, nagsimulang magsuspetsa ang mga pulis sa ikinilos ni Nita. Napansin din nila na hindi ito masyadong nagbibigay ng impormasyon, na tila ba hindi nakikipag-cooperate sa investigasyon. Chinek naman ng mga pulis ang CCTV sa kalapit na lugar. Doon ay nakita nila ang isang motor na nakasunod kay Adrian. Ipinakita nila ang CCTV kay Nita at tinanong siya kung kilala ba niya ang lalaki na nakasakay sa motor. At diretsahang sumagot si Nitang hindi niya yon kilala. Ngunit ayon sa isang pulis, pakiramdam niya ay may tinatago talaga si Nita. Palihim nang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis kay Nita. Nalaman nila na may kapatid si Nita na lalaki at ito ay nagmamay-ari ng isang motor. Makalipas ang isang araw, pinatawag ng mga pulis si Nita at ang kapatid niyang si Daniel. Parehong sinabi na magkapatid na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Adrian. Hindi sila pinaalis ng mga pulis hanggat walang nakukuhang impormasyon sa kanilang dalawa. Hindi naman nabigo ang mga pulis at sa paglipas ng mga oras ay umamin si Nita. Ayon kay Nita, si Daniel at isa pang lalaki ang talagang pumatay kay Adrian. Ang isa pang lalaki na tinutukoy ni Nita ay si Nelson, kaibigan ng kapatid niyang si Daniel. Doon na din inamin ni Nita na siya ang nag-utos sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa makatuwid, si Nita ang mastermind ng krimen. Dahil sa pag-amin, agad na inaresto sina Nita at Daniel. Kinasuhan sila ng murder at ikinulong. Agad namang hinanap ng mga pulis si Nelson habang gumugulong ang kaso. January 15, 2024, nang madakip ng mga pulis si Nelson. Subalit ayon sa lalaki, hindi siya ang pumatay kay Adrian. Dito na sinabi ni Nelson sa mga pulis ang buong pangyayari. Ayon sa salaysay ni Nelson, kinontak siya ni Daniel para sa isa umanong business transaction. Akala daw niya magtatayo sila ng negosyo pero hindi pala. Inutusan daw si Daniel ng kanyang kapatid na si Nita na patayin si Adrian kapalit ng 1,500 pesos. Binangako ni Daniel kay Nelson na mapupunta ang motor ni Adrian
kapag natapos nilang magawa ang krimen. Wala naman daw nagawa si Nelson kundi pumayag dahil inisip niya na mabebenta niya ang motor at magkakapera. Ang plano nga ay magpapanggap si Daniel na nasiraan ng motor at magpapasundo kay Adrian. Ang lugar nga na napili ni Daniel at Nelson para gawin ang krimen ay ang irigasyon ng tubig kung saan madilim. January 8, 2024 ng araw ng krimen, naunang dumating sa irigasyon si Nelson habang hinihintay niya ang pagdating ni Daniel. Nang makarating na nga daw si Adrian, agad na sinaksak ni Daniel ang kanyang bayaw hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay iniwan na nila si Adrian sa kanal at dinala ang motor nang sila ay pauwi na. Isinuko naman ni Nelson sa mga pulis ang motor ni Adrian. Kinuha bilang witness ng mga pulis si Nelson at pinag-aaralan nga nila kung siya ay kasama sa mga makakasuhan. Pero bakit iyon ginawa ni Nita sa kanyang sariling asawa? Mas nilaliman ng mga pulis ang investigasyon kay Nita para malaman nila ang motibo nito. Dito na nga nila napag-alaman na si Nita pala ang totoong may kalaguyo maliwas sa bintang niya kay Adrian na ito ay may ibang babae. Nakakuha din sila ng impormasyon na may kasulatan palang nilagdaan si Nita at Adrian nang sila ay ikasal. Base sa parang prenup agreement, kapag nakipaghiwalay si Nita kay Adrian, wala siyang makukuhang ari-arian at pera. Pero kung masawi man si Adrian, kay Nita mapupunta ang lahat. Ang pera at ari-arian ni Adrian ay nagkakahalaga ng 350,000 sa pesos. At dahil sa impormasyon na ito, naniniwala ang mga pulis na ang motibo ni Nita ay pera at para makasama na niyang tuluyan ang kanyang kalaguyo. Ang trial ng kaso. March 2024, nagsimula ang trial para kina Nita at Daniel. Sa korte, inamin ni Nita na pinag-usapan niya ang kanyang kuya na gawin ang krimen. Sinabi din ng babae na ilang beses niyang sinubukang lagyan ng kemikal ang inumin ng asawang si Adrian para nga ito ay mawala na sa kanyang landas. Pero madalas, siya ay nabibigo. Bago ang krimen, nagkita-kita nga daw sila ni Daniel at Nelson para pag-usapan ang kanilang masamang plano. Ayon pa kay Nita, nagawa niya ang lahat dahil madalas na siyang awayin, saktan at paglihiman ni Adrian. Idiniin niya na si Adrian ang unang nangliwag. Pero ayon naman sa panayam kay Daniel, sinunod niya ang kanyang kapatid dahil gusto niya lang protektahan ito. Inamin niya nga na siya din ang sumaksak kay Adrian. Masakit naman para sa tatay ni Adrian na si Nando ang nangyari sa kanyang anak. Masipag daw si Adrian at hindi totoo ang mga bindang ni Nita dito. Idiniin niyang si Nita talaga ang may kalaguyo at hindi si Adrian. Nais ni Nando na hatol na bitay para sa kanyang manugang at kapatid nito. Sa kasalukuyan, gumugulong pa po ang trial ng kaso. Pero sa dami ng ebidensya at pag-amin ng mga sospek, malakas ang laban ng prosekusyon. Kung mapapatunayan si Nita at Daniel na guilty, pwede silang mapatawan ng hatol na habang buhay na pagkakulong o maaaring bitay. Kung kayo ang tatanungin, ano ang dapat ihatol sa magkapatid na nagsanib puwersa laban kay Adrian? Sa tingin nyo, ano kaya ang totoong motibo ni Nita at nagawa niyang mapatay ang sarili niyang asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!